Okay mga koys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. So ano nakapansin nyo? May tagos. Yun, tumatagas ang kanyang o-ring dito sa may follower shop. So lab na, palitan natin ang o-ring. Pakita ko sa inyo paano ko ginagawa yan, ano? Okay, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa dyan. At titirahin natin yan. Eto tayo ulit mga koys. Eto na, sisimulan na natin ang ating pagpapalit ng o-ring sa follower shafting sa may black. So ito mga koys, wala na siyang cut. Hindi ko na kinat to, dire-diretso lang. Ganito talaga ako magawa pag nagpapalit ako ng o-ring. So unahin nyo yung ating 6mm na timing hole cap. So ang ginamit nyo dyan is hex bit socket. Yan yung pinambabala sa impact. And then 10mm na Allen wrench. Yan yung pinakamalaki sa nabibiling sang set. Ang ginamit pang pampukpok is yung plies. So pitik lang. Ang purpose dyan mga koys, pag magpapalit tayo ng o-ring, kaya nyo binubuksan yung timing hole cap, is kailangan nyo po muna itap dead center. So paano nyo ba malalaman kung nakatap dead na kahit hindi nyo binubuksan yung ibabaw? So pag inikot nyo yung magneto, once na naramdaman nyo yung maganet, pwede nyo na siyang itapat sa letter T. Kasi doon na tumataas yung piston, yun na yung ating compression stroke. And then sa time na yan, sa oras na yan, nakalimutan kong kumuha ng 12mm. Pumunta pa ako sa loob. Nasa tabing highway tayo, iniwanan ko na yung aking cellphone. So kailangan nyo ng 12mm. Sa pangkalas po yan ng ating cylinder head bolt. Yan po yung nagko-connect sa ating cylinder head at saka sa ating cylinder block. So meron siyang 12mm na ulo, pangkalas, tapos meron siyang tanso na washer. So sa ating Newton meter, yan po is 21 Newton meter. Yan yung kinakalas natin. And then kukuha lang tayo ng pampukpok na magaan na bagay. So ito yung ginamit ko, T-wrench. Tiktikin nyo lang yung ating follower shaft para umangat ng konti, para mag-bounce. Yun, kita nyo, nag-bounce. And then kumuha tayo ng matulis na bagay para masundot siya. So swerte dyan dahil napaangat ko agad dyan. Nataklo mo na ng kamay ko. Pasensya na kayo mga koys, no? Hindi nyo kita kung paano siya inuhugot. Pero kailangan palabasin nyo yung shafting hanggang dun lang sa tapat ng o-ring. So pag nakita nyo na yung o-ring, hanggang dun na lang yung labas niya. Huwag nyo nang huhugutin dahil meron siyang wave washer sa loob. And then sungkitin na natin yung o-ring. So yan po yung nagiging cause nung pagtagas ng langis dyan sa ating cylinder block. So yung shafting na yan, siya yung naghahawak sa dalawang follower. Once na matigas na yan or worn out na, tatagas na yung oil dyan. So discard nyo yan kung anong gusto nyo ipansungkit. So medyo nahirapan ako dyan sa pagsungkit kasi hindi na masyadong matulis yung ginagamit ko. So kung pwede, meron kayong cutter, yung cutter plier, yung pang putol ng wire. So pwede dyan, basta makuha nyo ng ayos yung o-ring natin, ano. Ang o-ring pala, sa mga magko-comment kung magkano, wala pa siyang 100 pesos. Ang labor po natin 100 lang. So dudukutin lang natin yan. Ipapakita ko rin sa inyo mga koys yung part number. Isusum in natin yung part number ng ating follower o-ring. So KE5 yung gitna niya. Original, made in Japan. 91333 KE5003. Made in Japan yan, original yan. And then bago nyo ikabit yung o-ring na yan, so yung iba, makikita nyo nilalagay ng grasa. So ito yung standard. Oil po, engine oil po yung ating ilalagay. Kailangan basahin nyo po ng langis. Kahit ano pong o-ring, wag lang po sa radiator, no? So kailangan binabasa po ng oil yan. Ang paglalagay naman yan ng o-ring doon sa follower shafting is napaka-basic, isasabit nyo lang. So ang purpose po ng oil is para hindi siya mag-twist or masira, mapunit kapag itinulak mo na ulit pabalik. And then, kuhanin nyo lang po yung ating 12mm na tornilyo. Itapat nyo lang yung thread sa mismong sentro para pag kinamay natin yung tornilyo, smooth na smooth lang siya. Huwag nyo kalimutan yung washer na tanso. May tanso na washer yan mga koys. Dahil ang higpit nyan is 21 Newton meter.
So hindi ko na siya ginamitan ng torque wrench mga koys. Dahil kami ay nagpaparenovate ngayon ng aming service shop, nagpapapintura. Yung torque wrench ko is naipit dun sa dulo, hindi ko makuha. Natambakan ng mga gamit. So tensiometer muna tayo ngayon. So kung ilang, bilangin nyo na lang kung ilang ugat yung lumabas sa kamay ko. Yan. Ito yung gigil. Pag may lumabas na ugat, yan o. Isa. Dalawang ugat. Ganun kahigpit. So minsan, marunong tayo magtansya. Hindi naman tayo laging talaga torque wrench, no? Yan naman is kahit tansyahin nyo lang yung higpit. And then, ibalik nyo lang yung ating timing hole cap, 6mm. And then yung 10mm sa baba. Then ganun lang. Napakasimple lang. Ganun lang kabilis magpalit ng cam follower o-ring. Ganito na mga koys. God bless and ride safe always.